Sound 1, 2. Praise God. Maganda at mawalan na gabi sa bawat isa ay makasimula na sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Sa mga nalilponan, welcome po sa Father's House Christian Center. Ay awis Diyos sa isang simula na ng awitin. Awitin natin ang Panginoon na praise God. Hallelujah. To the Lord Jesus. She walked where I walk. Sama na ng Panginoon. Yes. She walked where I walk. He stood where I stand. She felt what I feel. She understands. She knows my frailty. Shared my
just want a touch from you. Yes, Lord. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. I need you more than ever. Yes, Lord. Nothing else that
sa ating announcement, ating worship schedule, bago po tayo panalangin sa araw-araw, ating morning devotion, morning prayer. Pwede po tayo manalangin ng tanghali, hapon, o ng gabi dito sa ating panambahan. Hallelujah. Sa ating school natin, 9 a.m. sa mga pagtuturo, pag-aaral sa salita ng Panginoon. At Sunday morning, worship between 10 a.m. Sunday evening, 6:30 p.m. At mayroon din po tayo midweek service every Wednesday, 6:30 p.m. Hallelujah. Manalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., government officials, sama natin panalangin, ang kaligtasan, magkaroon ng kaligtasan, ang pagkakilala sa ating Panginoon sa loob ng gobyerno. Dalangin din natin ang ating mga leaders, Church Leadership International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin yung mga international leaders, Pastor Harold Warner, Pastor Tom Pei, Pastor Richard Ruby, Pastor Paul Stephen, Pastor Mark Olson, at sama din natin ang national leader sa Pilipinas, Pastor Boye Desipida. Pray din natin ang mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Nara Putay, Pastor Ferdinand, Pastor Charlie Marias, Pastor Bielzebel, at kasama din ang ating Mother Church sa Paglaran, Pastor Nico Herrera. Dalangin natin ang kalusugan ng ating mga pastor, ating mga leaders, alakasan, kasikahan, at ang mga sasabukan ng mga churches. Dalangin natin patuloy sa nagkamitin ng Panginoon. Praise God. Sama na sa prayers din ang mga Pedro Paglaran Global Churches, Pastor Kerson Valbuena, Pastor Donald Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Xavier, Pastor Marcel Yamno, Pastor Wong Canyosa, Pastor John David Chayda, Pastor Samuel Bull, pati na rin ating mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Japan, Israel, sa Laos, sa Vietnam, ating mga kapatid sa Vietnam, kaya Pastor Luilaw, sama na sa prayers, patuloy na kanilang mga kailangan ng ating Diyos. Hallelujah. Sama din ng mga fellow Paglaran Global Churches, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chavez, Pastor Jess Pancho, at kasama din ang inyong magbahay at ang lugar ng ministeryoan ay magpalansya ng ating Diyos. Hallelujah. Manalangin din natin ang ating bayang Antipolo, sama din natin sa prayers, Pastor Mr. Sena, ay sa bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, sulakin, sa Nilibusali, sa Nililote. Dalangin din natin ang mga sasakyan sa ating gawain sa Panginoon. Pag-pray din natin ang mga healing and prayer request, Sister Kevin Garcia, Brother Norman Talo, Pastor San Pedro, Shirley San Pedro, Rita Lolo Santa Dulo, Pastor Pompey, Sister Ashley Alvarez, Sister Alicia, Tres Makabada, Brother Chill, Jacob San Pedro. Lapit na sa Panginoon din natin mga mahal sa buhay, mga hindi pa nakakilala sa salita ng Diyos. Dalangin natin, bigyan ng kalakasan, karunungan, kaya ng salita ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay. Magsama natin sila sa isang pahalagulat. Ang mga activities natin, ito pong Biyernes, at pong Sabado, July 26, natin Jubilee Service sa Pangalagan, ang ating mga activities, study, prayer, teaching, surveys, at every first and last day naman. Bayan po natin ito sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Sa mga karagdagang pabalita, ang ating pastor ang ulan. Hallelujah. Bago tayo tumawa sa mananang isa pa, ulihin natin palakpakan ng Panginoon. Praise God. Glory, Lord. Karunungan at nadalangin mga prayer requests, mga healing requests ka, kumpletong gagawin in Jesus' name, Lord Christ, nadalangin, Panginoon, ang iyong may huwag ang kamay, Panginoon, na pagaling sila, Panginoon, sa iyong lugar. At dinadalangin, Panginoon, ang bayan mo ito, Diyos, lugar, ang pagliligtas, ang pagbunga, Panginoon, ng mga disciple, mga prayer warriors, mga alagado, Diyos, at ang magdadala ng iyong salita, Panginoon, ay pahiram mo, Lord, ng Espiritu, Panginoon, kalakasan at karunungan, Panginoon, lalabas kami, Panginoon, sa iglesia o sa building ito, Panginoon, daladala ang iyong biyaya at ang mga salita mo, Panginoon. Kung isang dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo magpagdaman sa isa't isa. Awitan natin, Panginoon, I've been the river. Praise
pambati ko isang mainit na pananampalataya sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Alam nyo, salamat sa mga napumilit na dumalo kahit masama ang panahon. Talagang bagyo. Narito kayo. Sa kanina ay pinix ko nga si Gazel. Sabi ko, magsiservice tayo. Pero dahil sabi ko, may sasakyan naman tayo. Pero may natin magbibiyahin ng mananampalataya na dumalo. Yung mga hindi makadalo ay magbungay na lang. Parang yata kung ni Gazel. Dahil narito kayo, ako po'y labis na natutuwa dahil pinapakita niyo pa rin ang pag-ibig niyo, pagpapahalaga sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Amen. So, sa ating mga kapalita, Jubilee ay sa 26, ano yan eh, 26, pagkakamali ay yung Sabado. Praise God. Hallelujah. Amen. So, ano po tayo ng hanapin natin na sana ay tigil na ang bagyo. Sabi ko nga kay mama, naalala ko ng bata pa ako. Sabi ko, pag bumagyo, maghapon lang yun. Yun talaga nakakandaan ko, maghapon lang. Minsan bumabagay mga umaga o darating ng umaga hanggang magdamag lang yun, hanggang gabi lang yun. Pagdating ng kinabukasan, nakita mo ang ganda na ng araw. Ang dami na buwan ng iyo, ang dami ng magsaka, ang mga buwan na po ng kahoy. Tuwa kami, namukuha kami ng boko, probinsya kasi sa namin eh. Pero may mamukuha ko pagka ito na beses na pag bumibilang ng isang linggo, nakukuha niyo ba yun? Sunod-sunod. Hindi pa na namamayagpag ka na ng isang bagyo, dito tayo makarating na natapos lang kami Christine, kusing pa yun. Sinundan yung Dante yata, ngayon si Imo naman yata. Si Imo, tapos kasunod daw naman yata, ayun na. Wala na yata, tiro lang din. Para tandaan niya mga kapatid na malapit na dumating ng Panginoon. Tanda talaga yan, nasisira na. Pati Hong Kong eh. Ito July 20, yes, July 20. Yung ating pinuntahan doon, kita dito, talagang inahampas na doon. Bumubulong yung tao, isa naman. Kaya sabi ko, ang tamo talaga. Sabi yung nakaraan, Texas naman, di ba? Marami ka talagang dumating ng Panginoon, tapos sunod-sunod yung gera. Ang Israel, hindi na nilulupayan ng mga kaaway. Kaya, meron nga kung nakikita sa social media na sabi nila, ito yung patunay naman na ang Bible ay hindi isang fairy tale, hindi isang fantasya lang. Talagang totoo na nagdadalang na hanapin na dumating ang Panginoon. Kaya ito sa 26, pagkalapit natin na maganda na yung panahon. Sana bukas, kaya hindi matutuloy si Chata. Matuloy. Oras pagkaan dito dito ng bagyo. May project pa doon. Kahit pa walang mamigati. Hallelujah. So, kaya yan, ipatanangin natin. Pero kapag umabot na hanggang Sabado, kalay ko, depende yan sa aming pastor. Patuloy ko, kung itutuloy niya o kung so, panalangin natin sa Panginoon ng magandang kapanahunan. Okay, so yun ang ating ilang kapalita at wala na akong nalimutan. Sarapin natin isama, una sa lahat, ang bansang Pilipinas ay tulungan ng ating Panginoon Diyos. Marami pang makakilala sa Panginoon. Okay, so
Yun lang. Tulad ng ating parating ginagawa, walang mga makapag-testimony dahil alos hindi naman tayo makalakas ngayon dahil sa lakas ng ulan lagi. Alos yung ganito ba, puro nagkakano dahil kada labas ko talaga napapasa, hindi mapasa. So, okay, diretso na tayo sa gawain ng Panginoon at bago yun, tulad ng ating parating ginagawa ay lumiligo ng pananalapi para sa gawain ng Panginoon. So, medyo ibigyan ko lang ng kaunting pansin nito. Babasa lang ako sa Bible. Patungkol dito sa ating pagliko ng pananalapi kung bakit natin ito ginagawa. Mamaya ko na lang ito itutuloy. Ipapalo up sa sermon natin mismo talaga. So, isang dahilan kung bakit tayo ay lumiligo ng pananalapi dahil sa tinatawag na basbas ng ating Panginoon. Kasi ang sana nakita ko sa Biblia, ang pagbibigay ay isang malaking bahagi para tayo ay basbasan ng Panginoon. Yung isa nakita ko sa Bible. Sino po yung, di ba, lalo na sa atin mga Pilipino. Di ba? Masyado tayo nito sa ganyan eh. Mano? Thank you, okay po yan. Kaya naman yun, yung basbas, yung ginano natin, yung basbas. Kaya sasabihin ng mga relatives natin, mga matatanda, tawa ang dalawa ng Diyos. Di ba? Yun yung basbas. Kaya ginagawa natin. Pero kung ibabase mo sa Bible, ang Panginoon, pag sa'yo nagbasbas, may kalaking na halaga. Yun ang makikita mo ito. Lucas, chapter 19, verse 9. Ito yung sabi ng Bible. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Ito yung si Zaccheo. Tumuloy ang Panginoon kay Zaccheo sa kanyang bahay dahil si Zaccheo naging interesado sa Panginoon. Nagandahirap umakit sa puno na si Kumoro. Pinabaka siya ng Panginoon, tumuloy siya sa kanyang bahay. At sabi roon, habang sila nakaupo, ito si Zaccheo ay nagsalita. Verse 9, ganito sinabi niya, at sinabi sa kanya, sa verse 8, para makuha mo na natin yung sinabi ni Zaccheo. At tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga manghihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Kung ako may nadalang sino man, isasauli ko ito sa kanya na makaapak na beses. Nasin ninyo yung sinabi ng Panginoon. At sinabi sa kanya na Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito sapagkat anak din ni Abraham ang tao ito. Nakita nyo, basbas yun eh. Ang pabasbas yun eh. Pinasbasan siya ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, ang pagpapasbas niyo yung kalagayan. At yun ang isang dahilan kung bakit tayo ay, kung bakit natin ginagawa ito. Sa pamamagitan ng pagsasagawa natin dito, ginapasbasan tayo. Kaya napagkatapos natin yung luliko, anong ginagawa natin? Nananalangin tayo. Noon, pagpalalim mo, ang asawa sa pagsuporta sa gawain mo. Basbas yun. Kung pinahalagaan natin yung basbas ng mga matatanda sa pamilya natin, mas lalo na salita ng Diyos. So yun ang dahilan kung bakit tayo lumilito. So, sa pamamagitan nito, umaasa ko na umawaan ninyo ang aming pinag-aaminibigyan ng pansin. At mamaya ko na lang ipapaliwag ito dahil medyo matataanan nito sa ating pag-uusapan sa ating dawain ngayong gabi ito. So, tinatawagan ko si Michael para kayo pamunahan dito. Praise God. Hallelujah. Praise God. Tayo ay nanalangin sa Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapalang pinagkakaroon mo sa amin. Sa pagkakataon ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, ang bawat isa at palayo mo, lalo na ang kanilang kabuhayan. Hindi lang material na bagay ang nanangin po,
kundi kalusugan, espiritual, ay makantam ng iyong mga anak. Kalusugan sa kanilang pamilya, sa bawat bahagi ng pamilya, at sa aming mga anak at mga kapatid ng Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Isa pa, awitan natin ng Panginoon. I will deliver. Praise the Lord. Genesis chapter 25, mangungusap ko patungkol sa blessing o magpapala. Aklat ng Genesis chapter 25, verse 28. Ito yung kasaysayan ng magkapatid na si Esau at si Jacob. Nakikita natin dito, yung magkapatid na si Esau at si Jacob ay mayroong magkaibang pag-uugali. At yung karakter nila, yun ang ating bibigyan ng pansin dito sa aklat ng Genesis, chapter 25, sa verse 28. So, basahin natin ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Genesis chapter 25, verse 28 to 34. Ganito ang pagkakasaan. Minahal na ni Isaac si Esau o si Iso sapagkat kumakain ng kanyang pinangasuhan at minamahal ni Rebecca si Jacob. At nagluto si Jacob ng lutuin at dumating si Esau na galing sa parang at siya'y nanlambot. Verse 30, at sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamaman ito sa iyo na pakakanin mo ako ng iyong magunang lutuin sapagkat ako'y nanlalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, ipagtili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau o ni Iso, narito ako'y namamatay at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin at isinumpa niya sa kanya ang kanyang ipinagpili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas at siya kumain at uminom at bumangon at yumaon gayon na walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Ayon panandali ang manalangin, dakika at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin ko, pagdalangin mo ang iyong salita sa oras nito. Samahan mo ako ng iyong karunungan, kaalaman at pagmumula sa iyo, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakikita natin dito, dalawang magkapatid, kampanya ni kaya pala mo ng kanilang ina, nagmamapagkasin ako sino yung mauna na lumabas. Kasi ang pagkapanganay sa maugalian ng mga Israelita ay napakahalaga. Napakahalaga niya. Una, ang favor ng Diyos at maging ng mga kaugalian ng mga Israelita ay nasa unang magbubukas ng bahay-baka ng kanilang magulang o ng kanilang ina. Kaya kita natin dito
Sa tiyan pa lang ng kanilang ina, nagbubuno na yung dalawa. At nagtagumpay. Si Esau, lumabas siya nauna. At lumabas na kasunod si Jacob. At sabi ko, nakakapit siya sa tao ni Esau. Para ba hindi sabihin, hindi ko pwede lumabas, palit dito. Kaya yung isang kalang-salin ng salita ng Jacob ay sako. Sa wikang Hebreo. Magkatulog yung salita kong yung sako at yung ako. Yung palang isang ang isa pa rin salin. Yung pangalawa pa niya, yung mandaraya. Kaya ang una, sabi naman na kung ko nagpapangalan na sa ako ko. Tagalog niya ni ano eh. Maganda lang pakinggan sa ano, pero Tagalog niya ni ako. Si sabi naman na lalaki sa basin, yan ang pangbago ng kapalaran. Pangalan ako. Ako, ganda naman yun. Saka hindi naman na natili si ako na ako din, natin siyang Israel. At nakita natin dito, maging sa paglabas, kita naman natin dahil ating binasa, maging nang makalabas na si Jacob, interesado pa rin siya sa pagtapanganay ni Esau. Kaya doon makikita malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Pero nakita naman natin dito si Esau, wala siyang pagpapahalaga kung ano ang mayroon siya. Yan ang nakita ko ito. Kaya sa oras na ito, nais kong mangaral sa paksang blessing are not heredital. Ang mga pagpapala na hindi namamana o blessing are not heredital. Ang mga pagpapala ay hindi po namamana. At kung bakit ang nais kong bigyan ng pansin, ito na, pag-usapan muna natin ang pagpapala ay hindi pwedeng manahin. Alam nyo kung bakit gano'n na ang pagsisikap nitong si Jacob mahalaga sa kanyang pagpapananay. Opportunity yung para sa kanya. Pero dahil sa nakita ko sa inugali ni Esau, nakita ko ito, ang pagpapala pala ay hindi pwedeng manahin. Siguro yun ang pagkaunawa. Yun ang pagkaunawa ni Esau. Dahil siya'y panganay, hindi na mawawala sa kanya ito. Kung ano man meron ng pamilya niya, kayamanan, spiritual at pagpapala ay hindi na maamin sa kanya. Doon siya nagkamali. Pero nakita din natin ang pagiging agresibo ni Jacob. Kaya may malaking kinalaman ang pagiging agresibo sa ang ka-agresibo. Sa tatanan ng tayo. Sa bagay na dapat natin maunawaan dito, ang karapatan ay hindi minamana sa kung kanino. At dapat natin maunawaan na ang priority ay hindi epektibo sa isang tao dahil sa siya ay religyoso o taong simbahan dahil sa kanyang magulang ay ginamit ng Diyos sa makapangyarihang gawain o kaya naman dahil sa nasa dugo niya ang pagiging religyoso o kaya nasa dugo mo ang pagiging royal blood, priority ka sa pagpapala. Hindi po epektibo yun. Yun ang nakikita ko dito. At yun ang pagkaunawa ni Esau, kaya siguro ganun kadali na pinagpalit ang kanyang pagpapangalan. Ang pagkaunawa niya, priority siya dahil siya unang lumabas sa bahay bata ng kanyang ina. Pero ang makikita natin dito, hindi po epektibo ang salitang priority. Wala pong pinaprioridad ng Diyos. Yun ay makikita natin sa Colossus chapter 3 verse 11. Colossus chapter 3 verse 11, kung hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Ibig sabihin, walang prioridad.
Ang lahat ng tao ay lilinapin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Yan ang dapat natin maunawaan. Kaya unang, ang karapatan ay dito yung pinuproseso sa lupa. Yan po maging kalimutan. Dahil dito sila nag-agawan. Sabihan pa lang ng magulang nila, nag-aagawan na sila. Kaya huwag niyong kalimutan ang rights, ang karapatan. Kung ikaw man ay may karapatan sa tinatawag na pagpapala, sa tinatawag na kaligtasan, dito yung pinuproseso. At yun ang dapat natin maunawaan. Hindi mo yan makukuha dahil sa ito ay priority. Dahil ang tatay mo'y pastor, ang tiya mo'y pastor, pastora, ang lolo mo ay matagal nang naging misyonaryo, hindi mo nakikita. Dahil yun ang makikita natin sa kasaysayan ng isa. Diba? Mga Diyos, tinawag na kaibigan ng Diyos si Abraham at si Isaac. Kaya yun ay isang bagay na dapat natin makita at maunawaan. Ito ang makikita natin sa teksto natin. At tandaan natin, may mga tao hindi nakakaunawa at ito ang mentalidad nila na ang lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Bukahin niyo po sa isipan ninyo ang mga bagay ngayon. Lahat tayo, yes, binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng hininga. Maisilan ng malusog lumabas sa pahay-bata ng ating mga magulang, totoo po yan. Pero ang pagiging anak ng Diyos ay ibinibigay by authority. By authority. John chapter 1 verse 12. Datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban na sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa nakatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Karapatan yan. At nakukuha ang karapatan na yan unang-una sa pagiging agresibo. Tulad nitong si Jacob, hindi siya pumayag kahit malaki na sila. Nagkikipag-agawan pa rin sila. Ayaw niya, nawawalan siya ng karapatan kung anong mayroon ang kanyang kapatid. Kaya na tinawag siya ng daraya. Nakuha niyo ay ibig sabihin, magiging agresibo. Sa pambagay na dapat natin makuha, pangalawa, ang kapalaran ay pinagsisikapan makamit kung makuha. Sisikapan niya. Ito pwede ba umuulan? Ang kapalaran ay hindi mo iginuguhit dito sa palad. Hindi mo ginuguhit dito. At sinabi niya ako, basahin natin ito, sa Genesis 25:33, sa ating teksto, at sinabi niya ako, isumpa ko muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Kay Esau, wala sa kanya yun, pero sa Diyos, malaking bagay yun. Ulitin ko, ang kapalaran, hindi ito iginuguhit sa palad ng sino man. Hindi ito apektado ng mga nunal sa katawan. Nunal ka dito sa balikat, kasangkos ka. Ulitin ko, ang tagal ko na apektuhan ng ganyan dahil lagi sinasabi ng nanay ko dahil laki ng aking nunal dito sa balikat. Pero bago dito sa mga sa kapitulo, bago dito hindi lang nasubutin. Yung nunal ko dito na maliit kaya. Kaya sabi ng nanay ko, kasangkos ka, hindi ko totoo yun. Hindi po yung doon nakukuha. Ang kapalaran, ng tao, lahat ng pinag-uusapan natin dito yung pinoproseso. Kaya hindi totoo yun. Ako hindi ko masasabi kung mawiligtas. Pag ako'y nalising na sa langit, salamat. Kapalaran ko yun. Pag wala, sorry. Sa impyerno, sorry. Hindi totoo yun. Hinanasa yun. Nakita natin si Jacob, hindi siya tumigil. Pangatlo, ang kapalaran o karapatan ay binabayaran ng halaga.
Genesis 25:31, at sinabi niya ako, ipagbigin mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Blessing yun eh. Kaya ang kapalaran, binabayaran niya ng alaga. Handa ka bang magbayad? Kung ikaw ay Kristiyanong patumpik-tumpik, pag kang umasang meron kang mabuting kapalaran. Kaya sinabi niya po, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Bigyan ko kayo ng kaunting slide at view doon sa pagkapanganay. Sa mga Israelita kasi ang panganay, kung apat na magkakapatid, yung kayamanan, anumang property, ang mga magulang, hahatiin kagad sa gitna yun. 100%, yung property mo, 50 kagad sa panganay. Apat kayo, yung tatlo magkahati-hati ko sa 50. Ganun. Tapos yung pabor ka ng Panginoon, yung table ng Diyos na sa kanya. Dahil nasabi ng Bible, ang panganay ay akin. Yun ang pinagbili ni Esau. Kaya tandaan ninyo, ang karapatan, ang kapalaran ay binabayaran. Sahin natin yung nang si Jacob ay nagtagal ng 20 taon. Ano nyo ba? Pagkatapos doon, nakuha na niya yung pagkapanganay. Kasi ninyo, nakuha na niya yung pagkapanganay. Tapos naagaw pa niya yung basbas ng kanyang ama. Dahil kaya si Esau, galit na galit sa kanya, sinabi, ilang araw na lang, ilang buwan na lang mamamatay ang aking amang sisa. Papatay mo siya. Dahil lahat na lang ay tinulan sa akin. Diba? Nakuha na niya yung pagkapanganay, tapos yung basbas pa ng mga niya, nakuha na rin niya. Yan nasabi rito, pero anong sabi rito? Pinagpagalan pa rin. Pinagpagalan pa rin ni Jacob ang kanyang kapalaran. Genesis chapter 31, beginning verse 41 to 42. Ito yung sinabi niya kay Laban na kanyang biyanan, dahil doon siya nagkaasawa. Tumakas siya sa kanyang lupain sa Beersheba at siya pumunta sa Mesopotamia. Kung tatanungin niyo kung saan yung Mesopotamia, karagdagang kaalaman ng Mesopotamia po yung Iraq. Mula doon sa Jerusalem, siya pumunta sa Iraq, sa kanyang tiyo Laban. At ganito ang ginawa niya. Ang sabi niya dito, verse 41, nitong 20 taon ay natira ako sa iyong bahay. Yung kanyang inlo siya, sinasabihan niya, si Jacob na nagsasalita, pinagdingkuran kitang 14 na taon dahil sa iyong 2 anak. 7 taon lang sana, para kay Raquel, mataya sila ang natigil niya eh. Pag-iisip niya, hindi naman si Raquel talaga yung mahal. Pag-iisip niya, hindi si Raquel, si Leila. Ba't mo ako binaya? Sabi ni Laban, ng tiyo niya, kapatid ng nanay na yun, si Rebecca eh. Hindi tama rito maunang pangalan, maunang puso, kaya mauna yung pangalan. Sabi ko lang mo pa uwi ako ng 7 taon pa, ibibigay ko sa inyo sila. Kaya yun ang sinabi rito. Pinagikuran kita 14 na taon dahil sa iyong 2 anak at 6 na taon dahil sa iyong kawan at binago mo ang aking kaubahan ng mga 10. Verse 42, kung hindi sumaamin ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham at ang katakutan ni Isaac, walang pagsalang palalayasin mo akong ngayong walang dala. Nakita ng Diyos ang ating kabigatian at ang aking kapaguran, ang aking mga kamay at sinaway na niya kagabi. Yan nakita ninyo. Pinagpagalan niya ng 20 years na nagsisikap niya. Kung tutuloy mo kayo, nilagay mo sabi niya doon, tiniis ko ang init ng araw sa katanghalian ng tapat. Tiniis ko ang mga puyat sa gabi. Halos kulang ako sa tulog. Sa pag-aalaga sa iyong tuka. At ilang beses mo akong dinaya. Salamat na lang at tinawaan ako ng Panginoon. Ang ginawa kasi niya, nagkaroon siya ng kasunduan. Ilang beses nga siya dinataya ng Indos ng Indonesiya. Madaya eh. Kaya ganito na lang gawin natin. Pag nananakanto ka na may batik-batik, sa akin yun. Pag walang batik,
purong itim sa iyo. Basta pag lahat may batik-batik, akin. Oo, hindi ka mangyari yun eh. Oo, sige, kaya ako dyan. Ginawa ni Jacob. Naglagay siya doon sa harapan ng mga malalakas na mga barako. Na pag sila nagsisipin yung mga hayop nila, tiyan ng kahoy na mayroong dumi na batik-batik. Yun ano. Kaya yung nagliwihi, kaya totoo siguro yung nagliwihi. Kasi doon nakikita natin yun doon eh. Nakatingin doon yung mga tupa. At napapihan sila. Kaya lahat ng lumabas, puro may batik. Sa bandang huli, mas marami pa kaysa doon sa kanyang bilangan. Kaya ito sinabi niya, hindi ako pinag-anggol ng Diyos lalabas akong wala. Kasi ang kayamanan sa kanila, panahon na yun, ang kayamanan sa kanila ay lupa. Mga hayop. Dito na sa akin, hindi ganun. Kayamanan sa akin ay iPad, ganun, sing-sing, kotse, bahay, negosyo, sa kanila, anong nahayupan. Pang-apat, na nais kung makita natin, ang pang-apat na pagkapala na makikita natin dito ay pinakukuha sa basbas ng mga tao kung tumanggap din ng basbas. Yan ang makikita natin. Lahat itong pinag-uusapan natin ngayon ay dito sa lupa pinoproseso. Dapat natin mautawaan yan. Ito ang makikita natin pang-apat na ipinilit ni Jacob na makuha sa buhay niya. Yung karapatan, yung birthright, at yung kapalaran niya, at yung basbas gusto niyang makuha sa kanya. Nais kong linawin paano tayo binabasbasan. Una, dapat maunawaan na makito na kanina ang basbas ay binabayaran. Yan ang kukuhan ng Biblia. Akala lang natin ganun sa Bible makikita mo yan. Genesis 27 verse 2 hanggang 4. Ito yung malapit na si Isaac ang mamatay. Malabo na ang mata niya, hindi na niya kilala. Hindi na siya makakita. Genesis 27 verse 2. Ganito ang sinabi. At sinabi niya, si Isaac ito, at sinabi niya, narito ako'y matanda at hindi ko na nalalaman ang kaarawan ng aking pamatayan. Ngayon ay kunin mo si Esau ang kanyang kinakausap. Ipinamamali ko sa iyo ang iyong almas, ang iyong lalagyan ng pana at ang iyong busog. At lumabas ka sa parang at ihuli mo ako ng pusa at igawa mo ako ng masarap na pagkain na aking ibig at dalhin mo rito sa akin upang ako'y kumain na ito ay basbasan gumagawa mo mga kain. Di ba, di para? Kailangan makahuli ka muna ng malusog na usa, lutuin mo at iyarin mo sa akin bago kita basbasan, bago ako mamatay. Narinig ni Rebecca, pinagmadali na, dinaya na, pinagpunwari niya ang kanyang anak na siya si Isa. Nilagyan niya ng balahibo rito ng balat ng lupa para makawakan ni Isa. Nilagyan sinuod ni Tamid at yung mga pabango ni Esau. At ibinagluto niya ng masarap. Dahil asawa siya. Sabi nga nung babasahin ko, ipagpaluluto siya ng kanyang pabuwitong masarap. Diba nga? Ano? Ang basbas may bayad. So, paano ang proseso ng pagbabasbas? Itong ginagawa natin. Pagbabasbas ito. Ito ang isang pangunahing pagbabasbas. Lagi tayong ipinapanalangin ng mga bisita natin, mag-revival sa Jubilee, pinapatungan tayo ng kamay. Kahit dito, pinapatungan ko tayo ng kamay. Yan po ay pagbabasbas. Lord, tulungan mo, kausapin mo siya. Bigyan mo siya ng magandang kapalaran. Anong basbas pang hinihintay natin? At hindi mo yung makukuha kung hindi ka magbabayad ng tricycle ng 50 o 60 papunta rito. Pag hindi mo ibabaliwalain o bibigyan ng katumbas ng iyong mga gawain, may mga ginagawa ka, may overtime ka, hindi ka mag-overtime dahil sa gawain ng Diyos.
At doon mo na ba natatanggap ang basbas ng Panginoon? Ano? Kaya ang basbas ko, tandaan natin, binabayaran. Kanina binanggit ko ang kapalaran ay binabayaran. Lahat po yan ay binabayaran. Kaya ang mabuting buhay at ang mabuting kapalaran, hindi yan tinatayaan sa buko. Hindi mo naman ako kapalaran. Kahit tumpok ba yung nila? Hindi pa alam kung ano yung mga di ba? Natatanangin tayo mo, di ba? Yun, kahit sakot kami ito na. Bigyan mo naman ako ng mabuting kapalaran. Mali yung mentalidad natin. Ang kapalaran at ang basbas ng Diyos ay binabayaran ng dugo. Kita mo yung sinabi ni Jacob, nagtiis siya ng 20 taon. Na naglingkod siya una para sa kanyang asawa. Dahil nilibahagi ng pagpapala sa kanyang buhay. Nung isang buhay natin, kung saan na aling Solomon, ang mabait na asawa ay yaman. Diba? Yun ang sabi roon, ang mabaitong na asawa ay mana mula sa Panginoon. Pinagatan niya yun ng 14 years at 6 na taon para doon sa property, para sa magkaroon ng lupa. Ano niyo? Kalimutan na natin yun. Pangalawa na bigyan ng pansin. At unang binigyan ng pansin, ang kapalaran ay hindi minamana. Yun ang akala ni Esau, mamamana. Hindi ako pangalan. Hindi mo naugawa. Ano yung mawawala sa akin yung mga kanahin ko? Dahil lang sa kanyang pagkain. Naugawa, kinala ng Diyos. Kasunduan nila yun eh. Pinakinggan ng Diyos. Diba? Maging aral ito sa atin. Pangalawang punto namin bigyan ng pansin, desisyon. Mag-ingat ka ng pagdidesisyon sa buhay. Dahil yan ang sumira ng kapalaran ni Esau. Desisyon niya, pagpili, isang kalitong mali. Pinagbili niya ang kanyang pagka-Kristyano. Sa isang taway lang, pinagbili mo ang iyong pagiging Kristiyano. Sa isang stick lang ng sigarilyo, pinagbili mo ang iyong kapalaran. Nakukuha niyo ba yung ibig ko sabihin? Desisyon. Si Jacob ay malaking halimbawa ng isang taong gustong magkaroon ng magandang buhay o kinabukasan. At si Esau ay isa din sa halimbawa dito na ang desisyon niya ay isang mabuting halimbawa sa atin. Kaya dapat natin maunawaan, ang Diyos ay sumasama sa tao depende sa desisyon ng isang tao. Kaya huwag kayo basta-basta mag-desisyon ng tao. Tandaan niya, huwag niyo kalilimutan na ang Diyos ay sumasama sa isang tao depende sa kanyang desisyon. Kaya pag-isipan natin, ipagpapalit mo ang paglilingkod sa Panginoon dahil lang sa isang babae, dahil lang sa isang lalaki na hindi unbeliever, o kaya dahil lang sa isang relasyon, lalayo ka sa tawagin ng Diyos dahil lamang sa isang relasyon. Tanungin mo ang sarili mo, sasamahan ka ba ng Diyos? Ang Diyos ay sumasama sa tao depende sa desisyon ng isang tao. Kaya ano po ang pagkaingatan natin? Mag-ingat tayo sa ating mga pagpili at pagdidesisyon sa buhay. Si Esau ay nagpakita na ang kanyang desisyon o pag-uugali ay hindi angkop sa pagsama ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi angkop sa kanyang pagkapanganay, sa kanyang posisyon. Kaya itinapa siya ng Diyos. Dahil una, siya ay responsable sa pagiging panganay. Hindi niya tinindigan. Kaya gaya na nasusulat, ito ang sabi ng Roma chapter 9 verse 13, gaya na nasusulat,
sapagkat si Jacob ay iniibig ko, na dapat si Esau ay aking kinapuputan. Yan ang patunay na hindi sinamahan ng Diyos si Esau. Nakita naman natin kung ano nangyari kay Jacob. Bagamat dinaya niya ang kanyang kapatid, pinahintulutan ng Diyos dahil ang kanyang kapatid ay hindi nararapat sa kanyang posisyon. Hindi siya sinamahan ng Panginoon sa desisyon niya. Kung patwiran niya, nasabi niya, aanin ko ang pagkapangangkat na panganay ko, mamamatay ako sa bukod. Sabi nga ni Pastor Boyet, may pangangaral siya, nakita ko, iba naman yung tema niya. Ang sabi niya, ako ni Abraham mamamatay sa gutom. Bilyonaryo si Abraham, basahin natin. Pwede sa pupito ng alipit. Ipagprito mo ko ng nag-mention mo ko ng lupa. Pinakikita lang dito, wala siyang pagtibilis. Wala siyang control. Napakayaman ng luto niya. Napakayaman ng tatay niya, si Isaac. Isa sila sa mayaman sa kanilang lupain ng panahon tayo. Kaya nga, hindi sila basta-basta magalaw kasi ma-influensya sila. Kaya isang bagay pa na dapat natin maunawaan, makikita natin dito na ang Panginoon ay hindi sumasama sa tao walang integrity. Alam niyo ibig sabihin ng integrity? Walang integridad. Walang value. Yun na nga sabi ko, isang ganitong maning ipagpipili kung anong mayroon siya. Ako din, nasusundan ba din yun? Pero kung saan natin ay pagpapala, hindi na mamahal ang pagpapala. Pangatlo, dito ako magtatapos. Pag-usapan natin naman yung pagpapala na lang. Anong pinapahalagaan mo? Ando kasi, nagtakimpay sila doon sa pagbubununin ng Jacob sa tingin, isang lumabas. Panganay. Ibig sabihin, panalo. Yeah. Siya po na, para sila ng karera eh. Kita ng kapatid eh. Nagtulong sila sa luto. Kaya siya po, piyasa sa pakikipagluto. Nakita mo pati ang binuno niya. Para lang sa kapalaran. Para nakuha niyo, paspasan mo ako para lang mapalitan yung pangalan niya. Ako. Sabi ng Diyos, bitawan mo ako. Umaga na. Hindi kita bitawan hanggang hindi mo ako pinapapala. Ano bang gusto mo? Palitan mo yung pangalan ko. Anong pangalan mo? Ako. Okay, ikaw na ngayon si Israel. Kasi ibig sabihin, ganun siya. Sobra siyang mapagpahalaga pagdating sa kanyang pamalaan. Nakita natin sa buhay ni Esau ang isang napakahalagang aral sa buhay. Si Esau gusto niya ng magandang buhay, magandang kapalaran, mabuting kaayuman sa buhay. Umiyak pa kasi, ako, baspasan mo rin ako. Wala na. Naibigay kita sa kapatid mo, tatandayin niya yung habang buhay. Wala na kang natitirahan. Ayun. Ikaw ay makiling ko sa inyong kapatid na gusto. Sa tao, yun talaga sinabi. Wala kang makukuha katas ng upas na kaparanan. Mabubuhay ka sa pamamagitan ng tama. Sinabi niya, para sa kanya, di naman na makulit. At hindi na natin na ako niya, uulitin ko. Si Esau, gusto niya na magandang buhay, magandang kapalaran, mabuting na tayo sa buhay. Gusto rin ba natin, no? Mag-ingat ka kung ano ang pinapahalagaan mo. Gustong-gusto niya ang basbas sa kanya ng kanyang ama, pero hindi siya marunong magpahalaga dito. Isa lang na pinahalagaan niya sa buhay niya, iyon ay ang kanyang laman. Ang desire ng kanyang laman, yun lang ang pinakamahalaga sa kanya. Pag siya'y nagutom, ipagbibili niya lahat. Pag siya'y naglaway, kaso
pagtunan, sa pagtalan siya bumili ng pagpuro, gagawin niya. Nasa taksin at nawa. Naman niya yung ibig sabihin. Ako nyo, ito ang pinahalatahan sa bawal itong mabugog para sa kanya. Wala siyang pagtitiis. Hindi sa agresibo ng mga bagay may kabubuti niya. Yung desire na kanyang laman, yun lang ang mahalaga sa kanya. Hindi niya pinahalatan ang kanyang karapatan sa pagkapangan. Makikita natin ito, hindi talaga siya mapagpahalaga. Verse 10 ito, at sinabi ni Esau, narito ako mamamatay at saan kong makakatinaman ng kakapangan. Hindi na, pinabayaan niya. Kasi hindi pa natin ito, hindi niya pinahalagahan ang plano at ang kagustuhan ng Diyos sa kanya. Kaya siya nanalo, siya unang lumabas, naniniwala ako may plano ang Diyos sa buhay niya. Pero hindi siya sinamahan ng Diyos dahil hindi siya marunong magpahalaga. Hindi na pinahalagaan ang plano at kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. At totoo mo, hindi mo na sa maunaro kung hindi binuog ng Diyos na siya talaga eh. Kaya lang, ang pangit sa kanya, hindi niya pinahalagaan. Sa maging ang kalooban ng kanyang magulang ay hindi niya pinahalagaan. Bakit ang nilipasahin natin? Ganito talaga ang ugali niya, na hindi siya talaga nakarapat doon. Makikita natin ito sa Genesis 28, verse 8. Genesis 28, verse 8. Nang mabatid ni Esau na ayon ng kanyang ama sa babaeng Canaanea, verse 9, nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael, Arab country na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nag-asawa siya ng isa pa, ang pinsan niyang si Mahalat, na kapatid ni Debayo at anak ni Ismael. Narinig niya kasi pinaalis nila Isaac ni Rebecca, si Esau, pumunta sa tiyo naman. Dahil yun ang plano ng Diyos, huwag mag-asawa ng hindi kauli. Kaya ganun tayo kita. Pinapayuhan natin na huwag kang mag-aasawa ng unbeliever. Nagpalitulan mo. Tinanong pa siya ni Isaac, huwag kang mag-aasawa ng Canaanea. Kaya sabi niya doon, pipili ka ng makamangasawa mo sa lahi ko. Nasabi niya doon. And nung marinig yun, ano sabi dito, nung marinig yun ni Esau, kung ano yung ayaw ng Diyos at ng kanyang magulang, yan ang kanyang ginawa. Parang nangihinis. Kaya ibig sabihin, hindi siya marunong magpahalaga sa plano ng Diyos. At hindi siya marunong magpahalaga sa damdamin ng kanyang magulang, ng taong nagmahal sa kanya. Ano niya yung sabihin? Yan ang mga kapatid. Ulitin ko, ang kapalaran ay hindi naman. Hindi yan nakukuha sa prioridad. Priority dito dahil nag-aaral ako. Grabe ako ng computer engineering. Grabe ako ng lawyer. Grabe ako ng ganito kaya prioridad ako yan. Kakaman. Ang kapalaran hindi na mamana, pinagsisikapan ito, pinabayaran ito. Yan ang dapat natin maunawaan. Yung natin ang ating mga ulo, nag-usap ako sa isang simple, kaya ka pang-usap. Amen. Praise God. Hallelujah. Blessing are not hereditary. Ang mga pagpapala ay hindi namamana. Praise the name of Jesus. Pagpapala, hindi ang buhay ng palad. Hindi mo pwede sabihin kapos kasi kami mahirap kami kaya na makapag-aral kaya wala marahil akong mabuti ka pala. Ano, magkakamali ka. Alam mo kung
nagtanong si Esau at si Jacob. Si Esau, walang pananampalataya. Ayaw na magpahalaga sa salitang pananampalataya. Hindi siya naniwala na igagalang ng Diyos ang kanyang pagkapangalan. Kaya tinanggili niya. Wala siyang pananampalataya. Yun ang makikita mo doon. Si Jacob, makikita natin ang kanyang pagiging agresibo, ang kanyang pananampalataya. Sobra ang paniniwala niya maging sa paspas ng kanyang magulang. Sobra ang paniniwala niya sa plano ng Diyos. Kailangan makuha niya yun. At yun ang nakikita ko dito at yun ang dapat mong malaman. Walang ibang magbibigay ng kapalaran mo kundi ang iyong pananampalataya. Ang pagiging tapat mo sa Diyos. Integridad. Integrity. Pag-iingat ng iyong sarili. At pagiging tapat sa Panginoon. Praise God. Tayo lang natin tumayo. Aawitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Pero maaari ikaw ang panganay sa pananampalataya sa tahanan. Ingatan mo yan.
God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Isnisa po tayo, magsipag-ingat po tayo, dahil masama ang kapanahonan. God bless you po sa inyong lahat. Amen. Praise God. Dismiss na po tayo. Salamat sa inyong presensya. Amen. Minsan pa, amin na natin ang Panginoon. The time to be happy.